topic yung sinasabi mo kanina about the rating nung ng Kim Pao sa ex niya. Anong reaction mo doon? Well, vindicated ang vindicated ang Kim Paulandia. Kaya ang problema dyan, paano susolusyonan niya ng Ignacia? Na itong si Coco Martin ay inendorso na nga itong si Kim at saka si Paolo at saka si Julia Montes na alam niyang mapapanatili ang power ng time slot na yan. Pero ibinigay nga sa iba. Tapos So lumaylay ba yung yung slot na yon? sa palagay mo, wag Ikaw nga tinatanong palagi, kita eh. ha? Lumaylay ba? Sa datos ni Carlos Miguel, ito si Carlos Miguel. Hindi, pero pwede namang ganon. Pwede namang ganon. Pwedeng ganon. Pero sabi nga ganon ni Carlos Miguel, baka naman daw nakaapekto yung karisma nung serye, lahat ng serye ng Ignacia dahil nga doon sa pinag-uusapang kontrobersiya sa korporasyon ng Ignacia. Pero ako sa totoo lang, ang opinion ko lang sa ganyan, parang parang i-wish natin na sana mas maging successful lahat. Kasi sa panahon ngayon, kung feeling natin bumabagsak na lahat, parang mag-aano yung domino effect eh. Ako yun ang pakiramdam ko Ako hindi, dapat isa lang. Katulad sa mga pelikula, mas gusto ko talaga na kumikita ang mga pelikula kaysa yung kahit na wala akong kinalaman doon sa project tapos nakita ko nag-flop, na marunong ka rin kasi alam mo na. Aminin mo or naka-apekto ang sinasabi nga, yung hour or sinasabi, sige, boycott sabihin na natin. Doon naman talaga ang makikita ang power ng Kim Paulandia. Kasi talaga nung sinabi nila, ay hindi kami manonood ng first lot na yan, ginawa na talaga nila. Yung iba, mas ginusto pang tutukan yung kabila. Oo nga. Yun. Yung iba nga natulog na lang doon, iba ang pinanood. Pero ganito huwag nyo i-manifest sarili nyo na meron kayong power, Kim Paulandia, na kaya nyong i-manipulate or kaya nyong mag-magic or something dahil sa kumbaga sanib puwersa kayo, wag niyong gawing parang yan, parang sistema niyo yan, o habit or something, na kapag meron kayong hindi gusto at pwede niyong gamitin ang inyong power ng sanib puwersa, wag ganon. Katulad nga sinabi ni Don, siguro dahil meron naman ng napatunayan ang Kim Paulandia, diba? Ay, ang Kim Pao serye, di panoorin nyo na rin yung ibang mga kasi mga feeling serye. ko, magdo-domino effect talaga yan. Pag bumongga yung isa, bubongga rin yung iba. Oo. Pero, Pero dahil may sama nga ng loob, hindi natin sila pwedeng kontrolin tungkol dyan. Sa ganitong sitwasyon, posibleng may epekto talaga ang time slot change sa ratings, pero hindi laging iyon lang ang dahilan. Narito ang mas malinaw na paliwanag. Di ka nasanayan ng viewers ang dating oras. Kapag nasanay ang audience na panoorin ang isang show sa specific na oras, may tendency na hindi sila agad susunod sa bagong schedule. Mas malakas ang katapat na programa. Sa bagong slot, baka mas matindi ang competition mula sa ibang networks, kaya nahahati ang viewers. Availability ng target audience. Iba-iba ang viewing habits. Halimbawa, kung nilipat sa mas maagang oras, baka hindi pa available ang working viewers. Pero siguradong iyon lang ba ang dahilan? Hindi rin. Posibleng may iba pang factors. Storyline o pacing ng serye, popularity ng cast, promotion at marketing, overall trend ng TV viewing, lalo na sa paglipat sa online platforms. Oo, malaking factor ang time slot change, pero hindi ito ang nag-iisang dahilan ng pagbaba ng ratings. Kadalasan, kombinasyon ito ng schedule, competition at content quality. Kung ang balita ay bumaba ang ratings dahil lang sa paglipat ng time slot, medyo kulang at oversimplified yun. Sa akin, ganito ang mas balansing pananaw. Hindi lang time slot ang dahilan. Totoo naman na may epekto ang paglipat ng oras. Malaking factor talaga iyon. Pero kung ibabase lang doon ang pagbaba ng ratings ng ABS-CBN, parang hindi kumpleto ang analysis. Maraming pwedeng dahilan. Content ng serye. Kung humina ang kwento o nawalan ng excitement, lilipat talaga ang viewers. Competition. Baka mas malakas ang katapat na programa sa bagong slot. Viewer behavior. Marami na ngayon ang nanonood via streaming o replay, hindi na lang live TV. Marketing. Kung hindi sapat ang promotion ng bagong schedule, mababawasan ang awareness. Tungkol sa balita mismo,
Ang ganitong klasing balita minsan ay clickbait o kulang sa context. Nakatuon lang sa isang dahilan para mas madaling maintindihan. Hindi ipinapakita ang buong data, halimbawa trends over time, audience share, etc. May punto ang balita, may epekto talaga ang time slot change, pero kung iyon lang ang sinisisi sa pagbaba ng ratings ng ABS-CBN, medyo mababaw na konklusyon yun. Sa unang tingin, madaling paniwalaan ng balita na ang pagbaba ng ratings ng ABS-CBN ay direktang resulta ng paglipat ng isang serye sa ibang time slot. Sa industriya ng telebisyon, mahalaga talaga ang oras ng pagpapalabas dahil nakaangkla dito ang viewing habits ng mga manonood. Kapag nasanay ang audience sa partikular na oras, nagiging bahagi na ito ng kanilang daily routine. Kaya kapag bigla itong binago, may risk na hindi agad susunod ang viewers, lalo na kung hindi sapat ang abiso o promotion. Pero kung susuriin ng mas mabuti, parang kulang kung doon lang iikot ang paliwanag. Ang ratings ng isang network o programa ay hindi lang nakasalalay sa schedule. Isa itong kombinasyon ng maraming factors, content quality, lakas ng katapat na programa, appeal ng mga artista, at pati na rin ang pagbabago ng viewing behavior ng audience. Sa panahon ngayon, hindi na lang live TV ang basihan ng kasikatan. Marami na ang nanonood sa digital platforms, replay, o clip sa social media. Ibig sabihin, kahit bumaba ang traditional TV ratings, hindi ito agad ibig sabihin na humina na ang tunay na reach o impact ng isang show. Dagdag pa rito, mahalaga ring tignan kung ano ang nangyayari sa mismong serye. Kung ang kwento ay nagiging predictable o bumabagal ang pacing, natural lang na may mga manonood na mawawala kahit hindi pa ito inililipat ng oras. Sa kabilang banda, kung malakas pa rin ang storyline at connection ng audience sa mga characters, kadalasan ay sumusunod pa rin sila kahit magbago ang time slot. May isa pang aspeto na dapat matalakay sa ganitong balita, ang kompetisyon. Kapag ang isang show ay nailipat sa slot na may mas malakas na katapat mula sa ibang network, malaking factor iyon sa pagbaba ng ratings. Hindi dahil humina ang show, kung hindi dahil mas nahahati ang audience. Kaya hindi sapat na sabihing dahil lang sa paglipat, kailangan ding tignan kung sino ang kalaban nito sa bagong oras. Sa usapin naman ng balita mismo, may posibilidad na ito ay medyo pinasimple na o ginawang mas sensasyonal para madaling kunin ang atensyon ng publiko. Karaniwan sa media ang pag-focus sa isang dahilan para mas madaling naintindihan, pero kapalit nito ay nawawala ang mas komplikadong larawan ng sitwasyon. Sa kabuuan, masasabi ko na may katotohanan ang claim na nakakaapekto ang time slot change sa ratings, pero hindi ito sapat para ipaliwanag ang buong kwento. Ang pagbaba ng ratings ay kadalasang resulta ng pinagsamang epekto ng schedule, content, competition, at evolving habits ng audience. Kaya mas makatarungan na tignan ang balitang ito bilang isang bahagi lamang ng mas malawak na usapin sa industriya ng telebisyon at hindi bilang isang sanhi ng lahat. Magandang follow-up yan, kasi kung lalaliman pa natin ang usapan, marami pang angles na pwedeng idagdag bukod sa time slot at ratings. Narito ang ilang mas malalalim na puntos na pwedeng idagdag sa balitang ito. Nakatitignin sa TV. Paglipat ng audience sa digital platforms. Isa sa pinakamahalagang factor ngayon ay ang paglipat ng viewers mula sa traditional TV papunta sa online. Maraming shows ng ABS-CBN ang may malakas na performance sa YouTube, streaming apps at social media clips. Kaya kahit bumaba ang traditional TV ratings, hindi ito agad ibig sabihin na humina na ang tunay na reach o impact ng isang show. Hindi lang ratings ang sukatan ng tagumpay. Dati, ratings ang pinakabasehan ng success, pero ngayon, kasama na rin ang online views, engagement, likes, shares, comments. Minsan, may mga show na mababa sa TV ratings pero viral naman online, kaya patuloy pa rin ang impact nito. Mas agresibong kompetisyon sa industriya. Hindi lang ibang TV networks ang kalaban na yun, pati Netflix, View, Disney+. Ibig sabihin, kahit hindi nagpalit ng time slot ang isang show, nahahati pa rin ang audience dahil sa dami ng choices. Strategy ng network, hindi lang simpleng paglipat. Minsan, ang paglipat ng show ay strategic move, hindi problema. Halimbawa, para palakasin ang ibang time slot, para iwasan ng mas malakas na katapat, o para i-target ang ibang audience.
Kaya posibleng short-term lang ang pagbaba ng ratings habang nag-a-adjust pa ang viewers. Adjustment period ng audience. Hindi agad-agad sumusunod ang viewers. Kadalasan, inaabot ng ilang linggo bago masanay sa bagong oras. Unti-unti bumabalik ang audience kung maganda pa rin ang show. Kaya mahalagang tignan ng long-term trend, hindi lang isang linggo o bigla ang pagbaba. Posibleng bias o framing ng balita. Mahalagang tanungin, ano ang source ng data? Kompleto ba ang context? May comparison ba sa ibang shows o networks? Minsan, ang balita ay nakafocus sa pagbaba para maging mas dramatic kahit hindi naman ipinapakita ang buong picture. Ang balitang ito ay hindi naman mali pero kulang kung hindi isasama ang mas malawak na pagbabago sa media landscape. Ang ratings ngayon ay hindi na simpleng numero. Ito ay bahagi na lang ng mas malaking ecosystem ng viewership. Magandang follow-up yan, kasi kung lalaliman pa natin ang usapan, marami pang angles na pwedeng idagdag bukod sa time slot at ratings. Narito ang ilang mas malalalim na puntos na pwedeng idagdag sa balitang ito. Nakatitignin sa TV. Paglipat ng audience sa digital platforms. Isa sa pinakamahalagang factor ngayon ay ang paglipat ng viewers mula sa traditional TV papunta sa online. Maraming shows ng ABS-CBN ang may malakas na performance sa YouTube, streaming apps at social media clips. Kaya kahit bumaba ang traditional TV ratings, hindi ito agad ibig sabihin na humina na ang tunay na reach o impact ng isang show. Hindi lang ratings ang sukatan ng tagumpay. Dati, ratings ang pinakabasihan ng success, pero ngayon kasama na rin ang online views, engagement, likes, shares, comments. Minsan, may mga show na mababa sa TV ratings pero viral naman online, kaya patuloy pa rin ang impact nito. Mas agresibong kompetisyon sa industriya. Hindi lang ibang TV networks ang kalaban ngayon, pati Netflix, View, Disney+. Ibig sabihin, kahit hindi nagpalit ng time slot ang isang show, nahahati pa rin ang audience dahil sa dami ng choices. Strategy ng network, hindi lang simpleng paglipat. Minsan, ang paglipat ng show ay strategic move, hindi problema. Halimbawa, para palakasin ang ibang time slot, para iwasan ng mas malakas na katapat, o para i-target ang ibang audience. Kaya posibleng short-term lang ang pagbaba ng ratings habang nag-a-adjust pa ang viewers. Adjustment period ng audience. Hindi agad-agad sumusunod ang viewers. Kadalasan, inaabot ng ilang linggo bago masanay sa bagong oras. Unti-unti bumabalik ang audience kung maganda pa rin ang show. Kaya mahalagang tignan ng long-term trend, hindi ng isang linggo o bigla ang pagbaba. Posibleng bias o framing ng balita. Mahalagang tanungin, ano ang source ng data? Kompleto ba ang context? May comparison ba sa ibang shows o networks? Minsan ang balita ay nakafocus sa pagbaba para maging mas dramatic kahit hindi naman ipinapakita ang buong picture. Ang balitang ito ay hindi naman mali pero kulang kung hindi isasama ang mas malawak na pagbabago sa media landscape. Ang ratings ngayon ay hindi na simpleng numero. Ito ay bahagi na lang ng mas malaking ecosystem ng viewership.